Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul
Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay
nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Ito na mga kababayan, kumanta na po yung bagman, mga kababayan, na nagdala ng mga pera, ng malitang or mali-malitang pera na hinati doon sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez sa may Forbes at doon sa Pasig, sa Vallaverde at maging doon sa condominium ni Saldico doon sa BGC, mga kababayan, na maraming maleta, no? Dito sa sinasabi ni Orly Gutesa. Ito po yung bagman na isa pong military, no, sa Philippine Marines po siya, at dawit din po dito, mga kababayan, ito si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. Ayan, so dawit-dawit na talaga itong mga kababayan. Habang gumugulong itong investigasyon ay marami pa pong mga pangalan ng politiko ang dawit dito sa issue ng korupsyon, mga kababayan. Pero consistent, no, itong pangalan ni Saldico at itong ngayon si Congressman or dating Speaker Martin Romualdez, na kung saan ay talaga namang milyon-milyon ang diniliver na pera, no? So isang pagkakataon daw, mga kababayan, ay nag-deliver ng 35 na maleta na 48 million yung laman doon sa bahay ni Speaker Romualdez, at yung 11 naman ay doon iniwan sa condominium, no, sa BGC ni Saldico naman, mga kababayan. At git pa dito ng bagman na si Orly Gutesa, na isang kinuhang consultant, no, security consultant ni Saldico, na siya po ay isang military, no, galing po ng Philippine Marines, na sinabi niya na 3 times a week sila mag-deliver ng pera, mga kabayan, dito sa mga politiko na ito, kay Congressman Saldico at dito kay House Speaker Martin Romualdez. At yung pinakamalaki, ito nga po yung 46 na maleta na naglalaman ng tig 48 million, no, pesos ang bawat laman ng isang maleta. At dito po kasama mismo nga ito si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List, na kasama dito sa pag-deliver ng pagkakataon na iyon, na umabot daw ito ng 2.208 billion pesos, mga kabayan. So imagine mo yan, gaano karaming pera yan, mga kabayan. Mali-malitang pera yan na dinideliver doon sa mga bahay ng mga animal na mga kurakot na ito, sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez dyan po sa may McKinley, ayan, sa Forbes Park. So grabe, ang daming nagugutom ng mga Pilipino, ang daming binaha, pero itong mga hayop na ito ay tuloy-tuloy yung pag-deliver ng pera, mga kababayan. So sino bang hindi magagalit dyan? At iwan ko kung aaksyonan na po ito ng Malacanang, no? Itong ginagawa nila ngayon sa Independent Commission, na pinangalanan na po itong si Martin Romualdez at maging si Saldico, no? Although na-freeze na po yung assets ni Saldico, yung air assets yata i-freeze yata dito, mga kababayan. At itong kay Martin Romualdez, parang wala pang balita kung kailan i-freeze yung kanyang mga assets, mga kababayan. At nauna na po itong pinangalanan noong nakaraang hearing pa, na involved dito itong si Martin Romualdez, mga kababayan, no? Pero doon pa man, sinabi na nga po ni VP Sara Duterte na 2 tao lang naman yung may hawak ng pera ng bansa, ng budget ng Pilipinas. Ito nga po si Martin Romualdez at si Saldico. At ngayon ay unti-unti na pong lumalabas, mga kababayan, na talagang totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte noon, na wala po masyadong naniwala sa kanya, lalo na po itong mga kabilang grupo, yung mga loyalista at mga dilawan, at lalo na po yung mga Makabayan Blanc na talagang anti-Duterte talaga to sila, mga kababayan, to the bones, no, itong mga Makabayan Blanc. At dito sa pamamagitan ng hearing na ito sa Senate Blue Ribbon Committee, na nakaladkad na talaga itong pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico, iwan ko lang, parang tahimik naman, mga kababayan, nitong Makabayan Black. Parang wala sila masyadong ingay patungkol kay Saldico at kay Martin Romualdez. Yung talagang tinitira pa rin nila si VP Sara Duterte at itong mga Duterte pa rin, mga kababayan, yung kanilang mga tinitira. So ganito sila kabugok, mga kababayan, yung Makabayan Black. Itong mga loyalista at mga dilawan na hindi pa rin talaga sila, hindi talaga nila tinitira itong totoong kurakot, no? Bilyon-bilyon itong deliver ng pera doon sa mga bahay ng mga kurakot na politiko, itong kay Martin Romualdez at kay Saldico. Pero itong mga dilawan, loyalista at
Makabayan Black ay Duterte pa rin yung kanilang tinitira. So ganyan sila ka mga hipokrito mga kababayan. Ganon sila ka bias, no? Duterte lang yung kanilang target. Yung mga totoong kurakot hindi. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa isiniwalat ngayon ni Orly Guteza, no? Na siya po yung kinuhang bagman ni Saldico, or siya po yung nagiging bagman dito sa pag-deliver ng mga pera dito sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.